Ay, oh. Sabi mo sa kanya? Oo. Anong sabi niya? Sabi niya, tapos, kasi naiiyak ako. Tapos sabi niya, alam mo, naiiyak ako. Naiiyak rin ako, pinipigilan ko na. Sabi niya? Oo. Sabi niya naiiyak siya? Oo. Sabi niya naiiyak Ulit daw mo siya. yung sinabi mo sa kanya para marinig ng lahat. Sabi ko, alam ko naman mahirap para sa yung sitwasyon mo. Pero kasi kami, sabi ko kagaya nung yung mga followers ko, durog na yung puso nila eh. Lalo na yung mga matatanda, di ba? Everyday nakikita mo, parang putang ina, ganito na ba talaga yung bansa natin? Ganito na ba talaga yung, di ba, ano to? Di ba, parang, ganito na lang ba tayo? Tapos sabi ko sa kanya, syempre, mahirap, she's facing impeachment, sa katerba yung kaso niya, lahat kaaway niya. Tangina, hindi ka nag-sell out. Yes. Girl, ang dami natin nakita nag-sell out. Nag-sell out nga yung isa sa pinakamamahal nating malaking vlogger. Na dahil nga sa kanya naengganyo lahat mag-vlogging. Aminin nyo lahat, no? Marami siyang na-impluwensyahan. Tapos biglang nag-sell. Na parang, and then here comes Inday saying to us, sa putang ina, hindi ako mag-sell out, gago kayo. Ano yun? Dito na, hindi naman madali sa'yo yung sitwasyon mo ngayon eh. Pero sana, huwag kang mag-give up, mag-try. Didn't fail our generation. Yes, oo. Kahit hindi ka manalo, Inday, kahit matalo ka dyan sa impeachment, kahit hindi ka maging presidente, you represented our generation so well. So well. How? Hindi, kasi alam namin ng laro sa politika. Kung ibang tao yan, nagpabili na yan. Nagpakain na sa sistema, di ba? Nagpakain sa sistema. Si Inday, sinapak ni Inday yung sistema. Loka. He coined the term demarcosify. Akala ko paninira lang ang ginawa nila sa Marcos Sr. Pero ang mga Marcos magnanakaw talaga at harap-harapang ubusin ang pera ng bayan. Sabi ni Yogara Thunder. Ako never ko naman naisip na paninira lang talaga yung pagnanakaw. I think meron talaga yung corruption. Meron talaga yung corruption. Even then, it's just that, ang problem kasi, ang mali rin kasi ng mga kalaban ng mga Marcoses noon, I don't know, but for some reason, bakit hindi nila na-prove legally? Ba't hindi nila na-prove legally yung mga accusations? Well, actually, yung minabato nila ngayon, actually, kahit nung mga kakampi ni BBM kay Inday, yun nga, meron na noon, di ba may decision nga yung Supreme Court noon na ito lang yung nasa salin nyo, bakit ganyan yung pera ninyo? Oo. So, yung pa lang, that's already finished. Oo. No? Ako kasi, I don't think that they stole revenues of the government from the taxes. What I think is, kasi this was during the Cold War. And during the Cold War, the United States bought bribe leaders. Umalma nga nun si Lee Kuan Yew. Sabi ni Lee Kuan Yew, pinabalik ko nga yung pera. Para nagaling sa US, nakakapag-away pa sa CIA si Lee Kuan Yew. Binulgar niya yun, binibili siya, binabribe siya. At malaki. So, given that, malaki talaga kikitain mo, ganun pa lang. So, that's my point. Kaya hindi nila mapatunayan. Paano mapapatunayan? Kailangan mong kausapin yung United States. Magkano yung binribe nyo dito kay Apple Lakay? Magkano yung ganito? Yan. Nung Cold War, malakas ang bilihan nun. Kailangan ng Amerika ng kakampi. Otherwise, mawawala ka. Ganyan. And that's my,
That's my take on it. Okay? Mm. Yeah, siguro yung mga crony, ganyan. Mm. Pero yung direkta na ginamit mo yung position in order to enrich yourself. Definitely. Ako, kasi That's syempre, that's still corruption eh. Oo, that's still corruption. corruption. Katulad ni Tamba, sa tingin niyo ba si Tambi, ang pera niya nanggagaling sa taxes niyo? No, he's using his position, everything nakakibat nun para siya ay makapag camcammers. As we have seen in the case of Akada. Gets you na? Correct. Ayun, so anyway, so parang never ko naisip na paninira lang yung binabato sa kanya and everything. And it was never like that. Because I think na ang problem kasi nung Marcos Yellow noon, ang dami nilang binabato sa mga Marcos. Pagkatapos, ganun rin naman sila at a certain level. Ganon. Yung, hindi, magnanakaw yan, ganon. Pero, yung mga nang-aaway sa kanya, if not the same, baka worse pa. 'Di ba? Ganon. So yun, pagkatapos, pag titingnan mo yung dalawa, yung Marcos, yung tatay, merong mga dependable policies at that time nung sila yung nasa power. Pagkatapos, si Tita Cory, at saka yung mga sumunod na mga yellows na what dependable policies have they formulated dung entire time when they took the country from the Marcos, from Marcos Sr. Wala silang talagang na-fortify na national policy na talagang, ay, ito pinagyaman talaga ng mga Aquino ever since they took over. Yeah, Ganon. exactly. Their only claim to fame is EDSA. Correct. Tapos panay democracy. Pinagtibay namin ng democracy. Lumaki kami nito sa 80s ni Joey, Hindi naman nagkakala yung edad namin ito. Diyos ko, ang hirap ng buhay noon. Oo. Laging brown out. Alala mo yun sa school? Yung nagkaroon ng schedule ng pasok kasi laging brown out. Ayun, diba? Hindi man ako naniwala talaga na hindi ako naniwala na hindi magnanakaw ang mga Marcos. I think, nagnakaw talaga yan. In one way or another, sabihin natin hindi sa kaban ng bayan, inabuso nila yung position nila in order to get money. Ganon. Ang pera kasi, kahit sa ang source ng pera, whether galing yan sa taxes or pera yan na binigay sa isang government official, it becomes part of the public fund Well, dinonate, nakuha mo for dealing with, kung ikaw government official, that becomes public fund, part of the public fund. So, pera yan ng magiging pera ng bayan yon, ganon. So, ngayon, I never believe na malinis sila or ganyan. Hindi talaga. It's just that, during that time, you are battling the lack of accuracy ng mga yellows na binabato sa mga Marcos until it became, kasi parang yung mga yellows kasi noon, parang ang nangyari, sobrang demonize nila, but it did not match the energy pagdating dun sa mga actual na trabaho, actual na pagpapatunay. So it becomes more of, ako sa totoo lang, hindi ko maintindihan kung bakit yung PCGG nagkaganyan Wala kayo na-recover talaga, putang ina. Yung mga na-forfeit, wala man lang dyan na-declare criminally na hanggang civil forfeiture lang. I mean, hindi ko gets na bakit ganun lang yung achievement and they call it achievement already. Kasi hindi tayo malilito sa mga Marcos, sa totoo lang. At hindi tayo malilito dun sa mga binabato sa mga Marcos had they convicted at least one Marcos. Hindi magkakaroon ng confusion sa kwentuhan.
Hindi magkakaroon ng parang redemption arc. Ganon. Kung meron kasi lang na-convict na isang Marcos, kasi parang nangyari, sobrang dami na nung bintang ninyo, pagkatapos wala kayong napatunayan dyan. Oo, walang conviction kahit isa. So, kumbaga, parang, ano yun? Paano yun? Ganon. Ayun. Kritiko tatay ni Mr. Robert, ikaw naman vlogger, Miss Jo. Oo, kritikong vlogger. Joey, lolo daw ni Robert at hindi tatay. Ay, lolo pala. Ano, Robert, yung lolo mo ka-birthday ko. Birthday ko. Kasi Amado, Doronilla. Ama? Lolo pala niya. Amando Doronilla. Ayun, yung amo ko na Emirati na lalaki, kilala si Marcos Sr. na harami kibir daw, sobrang magnanakaw daw. Kaya nagulat siya bakit naging presidente pa yung anak. Ayun. Oy, nandito si Yumi. Hi, Yumi! Yumi, akyat ka mang, kwento mo yung tangkang pang-babribe sa'yo ng mga congressman. For real? Sino binabribe? Oo, vlogger din to eh. Vlogger to, tapos ang tawag dito, parang sa TikTok, nagkukwento-kwento siya, kasi victim siya nagkwento siya about dun sa kanyang personal experience, tungkol dun kasi lumalaki siya, meron siyang 3 titong addictus benedictus. Ganon. Pagkatapos, yung isang tito niya, pinakulong niya. Ayun. Ano nangyari kay Colonel Grijaldo? Inisyuhan siya ng contempt order ng House of Representatives. Opo, 10M, sabi ni Yumi Santiago. Talaga ba? Sino si Yumi? Oo, alam mo, sa totoo lang, di pa ako nakaka-receive ng mga ganyang kalalaking offer. Sino si Yumi? Vlogger din siya na ano talaga siya, beauty guru siya, kasi meron siyang aesthetic clinic. Baka malaki ang ano niya, Malaki yung follower niya sa YouTube at saka sa TikTok. Ayun. Sino nag-bribe? Ewan ko, akyat kay Yumi. Hindi, bakit ka binribe? Ano ba ginagawa mo? Nakikipaglaban ka ba? Nakikipagbardagulan siya sa So, may Inday Sara rin yan sa noo. May Duterte rin sa noo. Hindi kasi nila ang presyo nyo, Joey, na all 10M, sabi. Hindi pa talaga ako na-off eh. Sa totoo lang, kaya nga nagtataka ako kay Ace Barber. Sabi ko, sabi ko gano'n. May nag-offer sa akin. Alam mo kung magkano ang offer? 40,000. May nag-offer na sa akin. Tapos 40,000. Monthly. Sabi ko, putang ina. Sabi ko, 40,000. Gas ko pala, ubos na yan eh. Diyos ko. Ayun, nandun si Yumi sa hospital at nagkita sila ni VP Sara at hug sila ni VP. Sabi ni Boyats. Oo, nagkita kami ni Yumi sa live ni Tatay Amik. Ayun, ang liit 40K. Oo, nakakaloka 40K. Di syempre parang ayun. Sabi ko, di na, 40K. Diyos me. Ayun. Hindi ka o-offeran, Joey, kasi ang lutong daw ng PI mo, sabi niya. At saka parang, opo Ma'am Joey, hindi ko alam paano umakyat, sabi ni Yumi. Click mo yung link. Ito, oh. May link ako na sinesend. May link ako dyan. Ayan, oh. Ayan.
Ito. Ayan. I-click mo lang yan, tapos makakapasok ka na. Sabi ni Boya, si Banat Bay naman, sabi niya 500,000 daw offer sa kanya at monthly pa raw. Ayun. Talaga? Ano lang ako yata, siguro sa tingin nila cheap lang ako. 40K lang yung offer sa akin. Tangina, nakaka-insulto. They know kasi, Joey, na hindi ka mababayaran. Well, at least mag-offer naman sila ng mataas, di ba? Parang, mag-offer naman kayo ng mataas. Hindi ka magpapabayad at the end of the day, pero sana naman yung attempt, taasan niya naman yung attempt. Di ba? Mga 100M daw, pwede with lifetime glutathione and amanpulo. Twice a year. Baka 40K pa lang subscribers mo noon, sabi ni Volt Gamer. Hindi, wala. Ano pa yan, matagal na yun eh. Parang sobrang onti pa lang. Oo, parang 15K pa lang yata ako sa Facebook noon. Ayun, 40K, may VAT pa yun. Sabi ni Mabel Bumatay, convicted si Imelda Marcos sa Sandigan Bayan for graft in November 2018. On appeal siya sa SC hanggang. Yun nga eh. That's the best they got. Tapos yan pa yung yata yung LRT Ay hindi pala yun, na acquit na pala siya doon. Ang liit ng 40K, kaloka. True, 'di ba? Nakaka-insulto. Sana mag-attempt naman kayo. Kasi para malaman mo lang kung ano yung market value mo, 'di ba? Yung market value. Okay po, for a while, sabi ni Yumi. Ayan. Hindi, Yumi, schedule na lang tayo. Akyat ka sa susunod na live. Akutin mo na ngayon. Kasi figure out pa niya kung paano eh. Teka, mag-lipstick. Madali lang yan. Mag-lipstick lang naman pala. O sige na, mag-lipstick ka na. Ano yung beauty guru yan? Si Payat naman ng 40K. Hindi nila alam. Prutas lang, masaya na ako. Char. Ang hour sa akin, piliin ko raw itlog ni Tamba for 100 pesos. Kaya, na-insulto. Piliin ko raw itlog ni Tamba for 100 pesos. Kaya na-insulto ako. Pero sabi nila, maliit lang naman ang itlog. Grabe to si Boyats. Akit ka na. Asa ka na, Yumi? Maganda si Yumi. Oo. Maganda yan. Beauty guru yan eh. Miss Sasayo may offer. Wala. Di ba sabi mo nung yung Love the Philippines, merong nagbabribe sa'yo? Well, it's not being said na bribe, but it's already like that. Ayun. Hindi naman nila sasabihin binabribe ka nila. Pero yung offer sa'yo, di ba parang 2 million ba yung mo nun? To take it back? To take back the Love the Philippines, Tama ba? Mga ganyan. Di ba sila din na nagsabi? Yung sila Teyata. Yung politik. Wala lang ako sinasabi na ginanyan nyo ako, bigla kayo pa yung naglabas. Kaya alam ko na sila ang nasa likod nun. Wait. Eto. Naninira. Yan ang ibig sabihin ng third throat. It's like an open... 30. At kasagutan ang ating mga hinaing tungo sa tunay na kapayapaan. Nagpapasalamat kaming muli sa inyong pagtangkilik at pagtitiwala. Maraming salamat po. The next to deliver his opening remarks is Chairman of the Committee on Human Rights. Chairman Benny Abante, you are recognized.
Magandang umaga po sa ating senior Deputy Speaker, sa ating mga co-chair, sa ating mga colleagues at ang may inibitahan nating mga resource speakers ngayong umaga at sa taong bayan na nakikinig po sa aking tinig ngayon. Gusto ko rin makinig yung mga bashers natin. Gusto ko rin makinig ng mga bayaran ng mga trolls at bayaran ng mga vloggers. Gusto kong makinig kayo para makita niyo yung katangahan ninyo. Oh. Ako makita ka. Gusto ko munang banggitin, Your Honors, ang sinasabi po ng Biblia. Anong sabi ng Biblia sa Romans chapter 3? At sa entrada pa lang nito na gusto kong makinig kayo para makita niyo yung katangahan ninyo, ganyan-ganyan. Mga trolls, mga vloggers, at mga bayarang vloggers. Bashers, trolls, at bayarang vloggers. Gusto kong makinig kayo para makita niyo yung katangahan niyo. Ganyan sabi gano'n ni Benny Abante. Tapos magko-quote siya ng verse sa Bible. O di ka naman tanga, Benny Abante. Yung mga basher mo, gano'n ka kasigurado that they have the same belief as you? Bakit mo ina-assume? Yun po yung, Diyos ko po, bago po magsabi na papakita ko sa inyo ang katangahan ninyo, dapat pinrofile mo muna ng mabuti kung sino yung bashers mo, yung trolls, at saka bayarang vloggers. Do they have the same belief system as you? So paano makukuha yung atensyon ng mga taong gusto mong makinig sa'yo? Naka-quote ka agad dyan sa Bible. Diyos ko. Kakaloka si Benny Abante. Hawak-hawak ko ang Biblia ngayon. In verse number 12, ang sabi rito, they're all gone out of the way. They are together become unprofitable. There's none that do it good, no not one. Their throat is an open sepulcher. Anong ibig sabihin ng their throat is an open sepulcher? Nanlalait, nang aabuso, nang iinsulto, nagmumura, naninira. Yan ang ibig sabihin ng their throat is like an open sepulcher. With their tongues, they have used deceit. The poison of asp is under their lips, whose mouth is full of cursing and bitterness. Their feet are swift to shed blood. Destruction and misery are in their ways, and the way of peace have they not known. Kung meron kayong Biblia, tingnan nyo kung anong sinasabi dyan. Nagsasalita. Yung government, Benny Abante, basic is the rule that in the government, you are supposed to be secular. Hindi ka pwedeng mag-evangelize at gamitin mo ang pulpito mo para mag-evangelize sa kung ano ang sinasabi ng Bible. Alam mo, I remember, Sas, nung nasa government pa ako, may parang legendary na kwento doon sa opisina na yon. Kasi, yung isang naging director ng opisina na yon, devout Catholic. So, ang ginawa niya, naglagay siya ng Mama Mary sa entrance ng government office. Alam mo nangyari? Civil service siya. Civil service siya. Na bakit meron siyang Mama Mary dun sa entrance ng government office? It's supposed to be a secular space. It's supposed to not favor any kasi dahil nga meron siyang doon, what if yung mga government, yung mga magsisik ng government assistance, hindi naman ganyan-ganyan, hindi naman Catholic, hindi naman naniniwala kay Mama Mary, and what not, ganun-ganon. Ayun, pinatanggal ng civil service. Pinatanggal ng civil service. Kasi nga, supposedly, yung government offices, wala ka dapat fini-favor na religion doon. Hindi yun yung space to practice your religious belief.
Hindi yun para doon. So ngayon, ang ginawa ngayon nung director na yun, nilagay niya yung Mama Mary sa tabi niya. Tinanggal niya doon sa entrance, nilagay niya sa tabi niya. O hindi mag-practice siya ng belief niya doon sa tabi niya. Pero hindi po pwede doon sa nakikita ng lahat, sa mga bisita ng opisina, ganun. Ayun. It basically strengthen yung idea na yung public affairs is not supposed to be a venue for you to evangelize. Kaya magturo ka ng mga moral kineme mo in a different some other day and some other place. Hindi kung saan ikaw Abante, ikaw Benny Abante, napakatanga mo. Ayan, eto. You're not supposed to evangelize in a place wherein your function is to inquire and legislate. It is not your position to tell other people that what they are doing is wrong, na bawal sila magmura, dapat good manners and right conduct sila because the Bible says so. You are very wrong, Benny Abante. Kaya po kayo nasasabihan ng tanga eh. Tapos nagagalit kayo pagka binabash kayo. Exactly because of that. Exactly because of that. You are not supposed to evangelize in a space that is supposed to be secular. Naintindihan niyo po ba yung word na secular? At yung trabaho mo ay secular din. Naintindihan niyo po ba yon? Diyos ko, nakakaloka to. O ito ngayon ha, ang aking mensahe, tatlo lang eh. Ano yon? Galit, respeto, pagmamahal. Bakit may Quadcom? Bakit nagsama-sama ang public accounts, ang public order and safety, ang dangerous drugs at human rights? Sapagkat pare-pareho ang mga taong pinapatawag namin to shed light on what is happening to our country. Ang proliferation ng illegal pogo sa ating bansa dahilan sa pagdagsa ng mga Chinese na mahigit kumulang na 300,000. Ang tanong ay ganito, sino ang nagbigay ng birth certificate sa kanila na naniniwala kaming fraudulently acquired? Paano sila nakakuha ng passport? Paano sila nakabili ng large tract of land samantalang marami tayong mga kababayan na wala man lang maliit na lupa na pagtatayuan ng kanilang bahay? Fraudulently acquired lands through bogus corporations. Sinabi ng dating leader ng past administration na ginawa niya ang nagawa niya sapagkat, as I quote, I love this country. Billions of pogo money exchanged hands between these Chinese and some high public officials in the past administration. Pagmamahal ba sa bayan ito? Or tulad ng sinabi ng Biblia, the love of money is the root of all evil? Pagmamahal ba sa bayan? If you allowed the hundreds of thousands of Chinese to come here who do not even love this country? Pagmamahal ba sa bayan na ilagay mo sa bingit ng alanganin ng ekonomiya ng bansa? Aber, gumanda ba ang bansa natin? Nabawasan ba ang korupsyon? Ang PNP na dapat magbigay ng proteksyon sa ating mamamayan ay naging kanlungan ng mga drug syndicate. Bakit? Pera. Kinakampihan natin ng war on drugs. Kinakampihan natin yan. Pero bakit kinakailangan may mamatay? Mali siya ng pos. O pinatay ng mga 30,000 na tao na ang karamihan niyan ay mistaken identity. Na ang Bakit may 30,000 katao? Saan galing yung 30,000 katao?
iba ay mga bata. Ang sabi ng isang senador na nakaupo, na dating PNP Director General, collateral damage. Collateral damage lang ba ang pagpatay? Yan ang gusto kong sagutin ng senador na yan. Collateral damage lang ba ang pagpatay kay Kian de los Santos? Collateral damage lang ba ang pagpatay sa isang 3 taong gulang sa Cebu? Collateral damage lang ba ang pagpatay sa isang 9 na taong gulang na bata doon sa Caloocan? Collateral damage? Ang pagpatay sa isang pinagtanungan lang kung nasaan si Pilo, hindi sa sinabi niya, hindi ko alam, pinatay yung pinagtanungan. Samantalang si Pilo ay buhay pa at naglalako ng drugs. Collateral damage ba ang pagpatay sa isang driver ng tricycle driver na nagsakay ng drug pusher? Pinatay yung drug pusher pero pinatay din ang driver ng tricycle. Yung ba ay collateral damage? Pagamahal ba sa bayan ito? Kapag ang tao pumapatay ng marami, at binabayaran ang mga pumapatay, pagamahal ba sa bayan ito? Nais kong sabihin sa inyo, there is not one family that has the monopoly of love of this country. Galit na galit si Uncle Benny, no? Oh, grabe, oh. Nakakatawa, no, yung collateral damage lang daw ba yung mga nangyari incident. Hindi mo, paano kayo sisimulan to si Benny Abante? Tapos nagagalit siya pag binabash siya, no? Nagagalit siya pag binabash. Ganito po kasi yan. Abante. Ito naman si Benny, oh. Gaano karami, ganito mag-cost benefit analysis, Benny Abante. Gaano karami yung pulis? Gaano karami yung namatay? Yung tinukoy mo, ilang tao yon? 5? 5 tao? Okay? Sa number ng population ng pulis at merong 5 insidente na ganon, what is the percentage na merong mga hindi kanais-nais na pangyayari within the ranks of the policemen? Okay? Ngayon, yung war on drugs program, yung war on drugs na policy ng previous administration, ilan ang namatay? Ilan ang naprotektahan? Ano ang epekto niya sa ekonomiya? Ano ang epekto niya sa confidence ng mga mamamayan? Ano ang epekto niya sa overall quality of life ng mga Pilipino? Ganun po yan. Okay? Hindi yan yung about collateral damage lang ba? Collateral damage lang ba? You want to change, to shift the policy of the Philippines because of 5 incidents that you mentioned? Is that how you want to do things? You want to shift the entire policy because there are 5 sad stories that you mentioned? I mean, hindi ko na idedebate kung totoo yun o hindi. I trust that Benny Abante is telling the truth. That those were crimes done in broad daylight. Walang problema, sige. You want us to shift policy because of these 5 stories. What is the proper thing to do? Ang matalinong tao kasi, Congressman Benny Abante, kung talagang may utak ka, ganito ang gagawin ng totoong tao. You find the erring policemen, you make them accountable, you make sure that they are gonna rot in jail for all the wrongdoings they committed. Ganun po ang gagawin ng prudent person. Hindi mag-cherry pick ng mga sad story at pagkatapos gagamiting basihan para i-shift ang policy na kung saan 89% ng Pilipino ay nag-agree na nakabuti ang war on drugs sa kanila.
Yun po ang gawain ng matalinong tao. Bakit ba siya, bakit bigla siyang, alam mong, ano talaga yan? Pera-pera. Obviously, oo. True. To be fair, hindi naman pala niya sinabing DDS vloggers. Ang sinabi niya bashers. Kasi mga bashers na kasi mga DDS. Mga Dutertista kasi bashers niya. DDS, trolls, at bayarang vloggers. Ayan. Ayun. At hindi raw natin pwedeng gamitin yung fact na, na hindi raw natin pwedeng gamitin yung na justification na hindi lang daw isang pamilya ang merong monopolyo ng pagmamahal sa bayan. Wala namang magsasabi ng ganun. Pero naniniwala kami na hindi ikaw ang... Sabi ko kay Inday, sabi ko sa kanya, VP, ang tawag dito, alam ko naman mahirap eh. Alam ko naman na ang tawag dito na hindi naman madali sa'yo yung sitwasyon mo ngayon eh. Pero sana, huwag kang mag-give up, mag-try. Ayun. Sabi mo sa kanya? Oo. Anong sabi niya? Sabi niya, kasi naiiyak ako. Tapos sabi niya, alam mo, naiiyak ako. Naiiyak rin ako, pinipigilan ko lang. Sabi niya? Oo. Sabi niya naiiyak siya? Oo. Sabi niya, ulit mo yung sinabi mo sa kanya para marinig ng lahat. Sabi ko, alam ko naman mahirap para sa yung sitwasyon mo. Pero kasi kami, sabi ko kagaya yung mga followers ko, durog na yung puso nila. Lalo na yung mga matatanda, di ba? Everyday nakikita mo, parang putang ina, ganito na ba talaga yung bansa natin? Ganito na ba talaga yung, di ba, ano to? Di ba, parang, ganito na lang ba tayo? So sabi ko sa kanya, syempre, mahirap, she's facing impeachment, sa katerba yung kaso niya, lahat kaaway niya. Syempre, thankful ako na meron, at least kahit papano, meron kang maituturo dun sa mga bata na, kayo ganito ang itsura ng matapang. And then you point your finger to Inday. Kasi, sa ginagawa ngayon ni Inday, talaga sobrang tapang niya eh. Diba? Yeah, sobrang tapang niya. As in, actually, yun lang naman ang ano ko eh, na parang, I'm so happy na Inday kept herself. Naiyak na rin ako. I'm so happy, Inday, na you gave, kasi ano ka namin, Inday, generation ka namin eh. You are the, actually, Inday is the representative of our generation. Yes. You know, siya yung generation natin, 35 to 50. 35 to 50. Si Inday yan eh. Tayo yung ano ngayon eh. We have the purchasing, tayo yung 35 to 50, di ba? Siya yan. Whoever is the, kasi every generation has some representative person eh. I think it's Inday for our generation. It's Inday. And I am so happy na Inday didn't fail our generation. Yes, oo. Kahit hindi ka manalo, Inday, kahit matalo ka dyan sa impeachment, kahit hindi ka maging presidente, you represented our generation so well. How? Hindi, kasi alam namin ng laro sa politika. Kung ibang tao yan, nagpabili na yan. Nagpakain na sa sistema, di ba? Nagpakain sa sistema. Si Inday, sinapak ni Inday yung sistema. And dahil dyan, Inday, alam mo yun, kasi yun ang kinakabahan ako eh, na parang, yun actually iniisip ko eh,
kung si Inday nagpabilito sa sistema, anong gagawin ko? Totoo. Kayo, anong gagawin nyo? Oo. Kung si Inday hindi siya lumaban, tumahimik na lang, nag-agree na lang siya sa mga nangyayari at nagtrabaho na lang siya at anong gagawin niyo? Ako, I will really nabudol ka na ng presidente, mabubudol ka pa ng vice president. Correct, oo. Alam mo yon? Kaya nga ako sabi ko, for me, what Inday did is already okay for me. Oo. Alam mo yon na nilagyan niya ng nilagyan niya ng shape at face yung tapang. Nilagyan niya ng sabi ko nga hindi kasi naiintindihan ng ibang mga tao yung I mean yung, lalo na yung mga naghahanap ng women figure, yung female figure na talagang matapang, talagang bakit hindi niyo makita si Inday na gano'n? But yung mga feminist kinemberlo dyan, 'di ba? Nilagyan ang dali lang magpa-victim eh. Kung ganun yung diskarte ni Inday, talaga naman inapi siya, tinanggalan siya ng budget, nireklamo niya ba 'yon? 'Di ba? Pinagkaisahan siya ng mga dirty old men ng Congress. Ginamit ba niya yung gender card niya? Hindi. 'Di ba? And she's fighting back at naninindigan siya kung ano yung pinaninindigan niyang tama. Sabi ko kung wag siyang mag-give up. Sabi ko sana wag po kayong mag-give up kasi we can also die trying making this country better. Ayun. Sabi niya nakakahiya ng maging Pilipino, no? Sabi niya nakakahiya ng maging Pilipino, no? Pero sige, try natin. Ayun. Yun yung sabi niya. Nakakahiya ng maging Pilipino, pero sige, i-try natin. Ayun na nga. Kasi alam mo yon, pero ako talaga, tangina, hindi ka nag-sell out. Yes. Girl, ang dami natin nakita nag-sell out. Nag-sell out nga yung isa sa pinakamamahal nating malaking vlogger. Na dahil nga sa kanya na-engganyo lahat mag-vlogging. Aminin nyo lahat, no? Marami siyang na-impluwensyahan. Tapos biglang nag-sell. Na parang, and then here comes Inday saying to us, sa putang ina, hindi ako mag-sell out, gago kayo. Ano yun? Oo. It's a wonderful time to be alive. Correct. Totoo. Actually, sa totoo lang. It's our moment to show not everyone is given an opportunity. Hindi ko sinasabi na yung para magkaroon ka ng hero complex lahat. But this is the very moment when you should take risk. Ayun. Sabi ko nga, I'll support Inday as long as she's gonna stay fighting. Yeah, wag ka mag-sell out. Ako yun wag ka mag-sell out. Oo. Don't. Kailangan mo ba? Hindi mo kailangan eh. Correct. Kasi una, naging presidente ng tatay mo. Ikalawa, naging vice president ka, highest votes in the history of the Philippines. Magsisell out ka pa ba? Kanino ka magsisell out? Magsisell out ka sa mga taong yan? Wala naman silang prinsipyo sa buhay eh. Why would you sell out to them? Kaya nga ngayon na, ilaban mo yan. No? Ngayon, kung pagod ka na okay lang, pero wag ka magsisell out. Mas naisin ko yung pagod na ako muna, be. Pahinga muna ako. Kaysa yung makita ka namin magsisell out. Ako yun eh. Na parang tangina, sell out to si Inday. How would you, iniisip ko yun eh. Iniisip ko yun 2 years ago, last year. Biglang nagganito. Sabi ko, wow.
Sabi ibibenta. Ano ba, Gino? Sell Ano, out, sell ibibenta. out? Hindi ka, ilang taon ka na, Gino? Ilang taon ka na, Gino? Hindi, ano kasi yan eh, 90s, ano yan eh, no? 90s. Parang very abuse yung word na yan pagka nung 90s. Sell out ka, sell out ka. Hindi yan yung ibig sabihin ng sell out. Hindi alam ibig sabihin ng sell out. Ito si Joey, alam niya yung sell out, taga-UP yan eh. Madalas na ginagamit yan. We meet again, sell out. Ayun. Anyway, yun. Sa history na si VP tulad ni PRRD. Yun lang. So, nag-ano siya, sabi niya, hindi, sige, itry natin, ganun. Sige, itry natin. Gawin natin. Sabi niya. Alam mo, ang ano si VP, no, yung talaga nagbigay talaga siya ng time to talk to each and everyone na gusto kumausap sa kanya. Nag-ano talaga siya. Yung interaction talaga is very very authentic, ganun. Ayun. Tapos sabi ko, kasi naiiyak ako nung parang ng usapan. Medyo naiiyak-iyak ako. Tapos tinatanong ni Tio, sabi niya, anong pinag-usapan niyo? Tapos kinukwento kay Tio, naiiyak na naman ako. Tapos kinukwento ko, naiiyak na naman ako. Buisit, iyakin. Ayun. Sell out song by Real Big Fish. Oo. Lalaban kami, Miss Joey, para sa future ng mga anak namin, sabi ni Kian. Ayun. And you know, let's do it. Let's do it intelligently, and let's do it by while understanding the whole problem. Kasi hand in hand yan eh. Hindi po pwede na merong maiwanan para maging mas meaningful yung change, ganon. Ayun. So sabi ni Vina Clark, ako po, Miss Joey, 22 years old, and sobrang frustrated nung nabudol ni BBM Bangag, kaya kahit po na most of all your followers po matatanda, I still believe na madami pa ding Gen Z na for Duterte po, sabi ni Vina Clark. Ayan. Ayun. Actually, yun nga, yung may mga may mga nagpi-PM nga rin sa akin na mga bagets, Vina. Marami rin mga Gen Zs na, na reasonable. At saka mga, nakikita rin yung value nung politics ng mga Duterte, ganun. Kaso, yung mga mas bata kasi, hindi sila mas vocal. Kasi, I don't know, maybe your generation is dominated by, by the louder group. Ganon. Ayun lang. Grabe. Ayun. Anong nangyari pa doon sa meeting nyo kay BP? Nag-dinner, kumain, tapos yung masarap yung pakain niya. Hindi katulad ni PRRD. Pero hindi bongga yung food, pero masarap. Diba, simpleng ulam lang at saka kanin, ganon. Masarap yung food. Tapos kinausap niya isa-isa yung lahat ng mga vloggers, isa-isa. Lang naman kami, a little more than 30. Ganon. Tapos nakipagpicturan sa kanya, ganyan, tapos ang ganda ng skin ni Inday. Ganda ng skin niya. Tapos yung talagang mamula-mula, yung ganon. I think it is the German in her. Ayun. Kaya ganun yung kutis. Tapos, ayun, usap-usap, ganon. Chika-chika with other vloggers. Hindi rin masyadong mahaba yung event. Kasi kailangan umuwi ni VP sa Davao dahil, di ba namatay yung uncle niya? Ayun.
Walang Y na tag 650K katulad kay FF. Wala kasi tayong masyadong piniplease pag mas matanda na, kaya we are more vocal and more comfy to express ourselves. Yeah. Totoo. Ayun. Sabi ni Robert Doronilla Jr., my grandfather did the same thing as you, Joey, during FEM. He was convicted lang kasi critic siya noong time. Hala, grabe naman kayo. Ba't naman ako i-convict, Sir Robert? He was convicted lang kasi critic siya nung time. His name is Amando Doronilla. Kaya I am with you guys. Laban tayo, sabi niya. Ayun. Parang hindi naman yata sila hindi naman sila, I don't know, hindi rin natin alam. Pero parang nagsisimula na nga silang yung takot-takutin at saka i-intimidate yung mga critics. Kasi yung House of Representative, yung Quadcom, irritable na sila sa mga vloggers eh. Biruan niyo, part na kami ng part na ang mga vloggers ng mga bashers, trolls, and paid vloggers daw. Sana po sabihin niyo kung saan po nakukuha yung bayad. Please, para bago niyo kami ipakulong nakuha naman namin yung bayad. Ayun. A. Doronilla the writer. I think so. Bakit? Ano yung si Doronilla? Pinakulong raw nung tatay daw niya, pinakulong nung time ni FEM. Bakit naman nabanggit si Doronilla? Ayun nga daw, parang critic daw ni Marcos nung oh my God. Yung tatay ni Robert, yung tatay niya yung nag-report tungkol doon sa alleged ambush ni JPE. Tapos, chief editor ng yung tatay ni Sir Robert, chief editor ng Chronicle. Doronilla was among 7 journalists arrested and taken into military custody at the Philippine Constabulary. He was later released in December after being made to promise not to participate in anti-national activities, resume work without a military permit from the military, give or participate in any interview with local or foreign media, and was required to report periodically to the military. Ang lupit